Nagkabitak-bitak na kalsada, naputol na tulay, ilan lang ito sa mga bakas ng magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Bohol noong nakaraang linggo. Kailangang maisaayos ang mga daan para mabilis na maiparating ang tulong sa mga nasalanta at para na rin maibalik ang dating buhay ng lalawigan. Kaya naman, puspusan na itong inaayos ng DPWH Region 7. Target nilang matapos ang rehabilitasyon sa loob ng 4 na linggo. There are still some sections that are not yet passable, but we are focused on this inaccessible section so that it will be made passable soon. Sa taya ng DPWH-7, di bababa sa 400.2 million pesos ang halaga ng mga napinsala sa mga nasirang kalsada at tulay sa Bohol at Cebu. Kabilang dito ang 52 tulay sa Bohol na may halagang 340 million pesos. Aabot din sa 58 million pesos ang pinsala sa mga kalsada roon. Naitala naman ng Department of Education na nasa 4,000 silid-aralan ang napinsala ng lindol sa Region 7. Nagiba rin ang isang bahagi ng opisina ng DepEd 7. Dahil dito, kansilado hanggang sa Nobyembre 4 ang mga klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan dito sa lalawigan ng Cebu. Base ito sa napagkasunduan ng DepEd, mga pribadong paaralan at mga lokal na pamahalaan. Ang Bohol, kinadaganan, some classrooms really collapsed. Sa kabila ng kabi-kabilang problema, buhay pa rin ang pag-asang sisiglang muli ang pamumuhay ng mga Boholano. Kamakailan lang binuksan na ang sikat na Lubok River Cruise. Nagpasalamat nga rin ang lokal na pamahalaan dahil sa pagtangkilik ng mga turista. Balik normal na rin ang operasyon ng Bohol Bee Farm sa Dawis. Pero ang Danao Adventure Park nananatiling sarado. Ang railing at ilang bahagi ng viewing deck nasira. Natabunan din ng gumuhong lupa ang Daguhoy Cave pati ang Camera Cave. Tiniyak naman ng gobyerno na muli nilang ibabalik ang sigla ng turismo sa probinsya. Lalo't isa ito sa mga dinarayo ng mga turista sa bansa.